in dun sa sudden change pagdating sa game. But now for match number 1, game number 2, TLPH blue side, Flying Cloud for a map at atake agad. Suyu, respect agad dito, tanggal na rin agad ang Kalaya. Ayaw na ibigay. Feeling ko, isa sa mga reason din bakit gusto nilang Flying Cloud. Kasi mas matapang kayo. Kapag may Flying Clouds, no, bakbakan kayo sa gitna pag nangalahati or naduguan. Minsan nga 60-70% umuwi na kagad para makabalik di ba? Yep. Yun yung tapang na gusto siguro ng TL at ng AP. Tsaka mas expect natin dito yung high killing score kapag sa early facing dahil mas mabilis nga bumalik. So they're willing to risk that early aggression here kung sakali. Patrektaban din ng Valentina here para sa TLPH Wolf. Potential na Sora para sa TLPH as the first pick. Yun naman yung magiging trade-off. And AP Brent, tingin ko ang pwede niyang gawin is i-force ulit yung Jushin and Sora trade-off. So pwede nilang i-open yung Jushin in this scenario. At ito naman ang in-open up sa atin ni Carl TZ na message niya to James Pang. Sabi niya, napanood ko yung performance ng week 1 and grabe ang in-improve compared to last season. And pag pinaghahandaan ko po siya ng mabuti. Wala yun po, sorry, ako yon. Pinaghahandaan ko siya ng mabuti. Oo, hindi naman nakakapagtaka kasi nakita natin yung performance niya. Nire-respeto ni Carl TZ ito bilang isa sa mga GOAT, di ba? And ang nakakapagtaka, no, yung game 1 natin, halos 50-50 din lahat ng mga retrihan doon. Pero James Pang si ina-out retry si Carl. Claude, first pick that opens up Jushin and Sora para sa AP Brent. Tingin ko yun yung magandang kunin dito. Saka may part din siguro na mas gusto nila ibigay na ngayon yung isa sa favorite pick ni Teddy. Ensuring the Claude this early agad. Diba? And if you give Teddy with the Claude, nakita naman natin what he can make out of it. Ngayon, para AP Brand, you mentioned yung open nga. Yung Sora option pa rin dito. And will they take that against TLPH? May Eve na medyo mahirap i-pick dito dahil may Claude. Carry muna, itinapatan ka agad. Feeling ko nga yung AP Brand mas benefit kung sakaling kunin nila yung Harith, but they picked up itong Shizu Special. Hylos instead. Ito yung pang tatapat nila sa Jushin kung sakali. So, TLPH, Jushin, Fredrin, na-feel ko na nakukunin nila dito. Kasi hindi nila kukunin yan. It's going to be the third pick here. Possible third pick for AP Brand. And obviously, for the real reasons ay hindi mo gustong partner ng Jushin ng isang Hylos. But iba yung liko nila. Instead, they take the Sora. It's going to be an Eve para kay Sanji dito, Wolf. Yung mga problema ng AP Brand, binigay nila dalawang magandang heroes dito para sa TLPH. At hindi rin nila basta-basta pwedeng piliin ng Jushin. Ito yata yung time na hindi mapapansin ang hero na yun. And the reason is, there's so much na pwedeng pang-dive doon sa Jushin. Pwede siyang i-park muna. Harley. And you would want more on the technical side and syempre dun sa pasok pa rin sa place na James Pang. It's going to be the Harley. Change muna. It's going to be playing it for game number 2. Kailangan nila na mas matapang na XP dito. Medyo itong lineup ng Team Liquid ay kayang-kayang sumubsob. No, kung titingnan natin, may Sora ka na pwedeng may backline access kumbaga. So ang kailangan nilang ingatan dito or yung mga heroes na pwedeng tanggalin para kay Carl TZ. May mga Fredrin option pa si Carl. Meron pa di ba? Pwede nga. Guinevere comes to mind. And Yi Sun-shin. Kaso Claude na kasi ito napili ng TLPH. Yep. Kailangan nila ng pang-contact dito or somewhat a second engage aside from the Sora. Tingin ko Guinevere. Fredrin of course. Ito talaga direct contact din kasi with the taunt as well. Yes. So you would want that to give to Carl Fredrin na Pomoseno. Pero dito, the idea is that hindi pa rin nila gustong ibigay yung Jushin Wolf. Yep. Pa rin na pipiliin na mas maganda pa rin nga naman na wag na ibigay isang napaka-OPing hero. But then again, ano ba natitira dito para kay Aqua? Nafe-feel ko, pwede nilang kunin yung Zep yan para dito sa may Eve. I doubt na kunin nila yung Gord. Malabong mangyari yan. Siguro yung isang option dito is yung the Lilia para sa AP din, para kay Aqua. Survivability din, no? Saka pang peel actually yung isang Lilia. Ano kaya kung bigyan tayo ng throwback dito ni Aqua na mag-savior siya out of nowhere? No. Alam mo, ang sinasabi natin na characteristic ni Aqua, taligogenic talaga. Taligogenic. Gustong-gusto niya ng mga nasa likod siya, yung range.
Oo nga, no? Pwede rin. Plus may pang magandang mobility, anti-mobility immobilized brother. Yep. Dito yung isang savior kung sakaling ma-open up nga kay Aqua. Pero taking charge, Arlott has been removed dito ng TLPH. Lapu-lapu ang safest para kay KLVJ. Pero may option din ng Esmeralda, tingin ko, para counterin itong isang Sora. Ooh, KLVJ Phobius, Esme. kadalasan din yung gamit. When it comes to mid, Zetian and Kimi pala. Okay pa dito. Okay. Ay, okay. Farsa. Farsa Eve. Kahit may Claude at may Sora, Tapak. nakakatakot na choice para dito kay Aqua. Aqua. But of course, alam naman natin sa Aqua, mahusay pagpiloto ng hero na to. Hindi niya masyado ininda no, na mayroong magre-reach sa kanya. Yeah. Instead, sabi Wapakels. niya, Farsa, tara. Gagawin naman natin para dito kay Coach G, of course. Yeah. Na may pang-class pick pa kasi sila pag Red 5. There's Khalid para sa TLPH. Tingin ko yung natira. Pangit kasi mag-hilda dito. Pagkaharap mo na ay Harley tsaka itong Nakari, pwede ka talagang bigyan. So Khalid might be the best option for TLPH. Tapos, nakikita ko din dito, what if mag... When I give the word. Wait, Ay, Gwyn. Lusot yung Gwyn. Now they get the Guinevere and the Khalid, AP Bren. Ano naman yung pinaka lalagay nilang Use. sasabay doon kay Sanford? Then go just for Yuzong, tingin ko. Lapo. KLVJ special, Lapo. Also an option. Diba, kailangan niya kasi talaga ng may At damage din. Phobius para sa Sora. Pwede, dalawa yung angulo na nakikita ko dito. Either mag-heart tank siya with wala nang high loss. Heart tank like Alice para dun sa Eve. Yeah, I was actually thinking of the Uranus. Or Phobius para tatapatan niya mismo yung Sora at papakita tayo paano niya i-utilize yun. I'm not the only Ayun nga, focus nga sila. I-replicate lang ata niya yung planong gawin dito ng isang Sora. Kasi pag nakita tayong Sora, laging dumadive yan sa likod eh. So, Phobius, may pang-dive din sila sa likod. Ang magiging mahirap lamang ay kung paano sila iiwas dun sa river manipulation. Kasi nakita natin kanina eh, Sora pasok, magta-transform, mag-form, magta-torrent form, tapos idadali dun sa loob ng river manipulation. Yep, halos same yung 3 core heroes na ginamit dito for AP Bren. Getting the Hylos, getting the Harley, and as well as ngayon yung Phobius nga yung hahawakan ni KLBJ. Medyo nagkaroon ng interchange doon Palit in lang. terms of the lineup dito, Wolf. Yeah, I feel like kung pagbabasin natin yung history, tsaka yung parang overall feel ko ng laban, I have a feeling na mag-game 3 tayo just because sobrang solido ng mga naging choices dito para sa TLPH. Meron kang pang-fronta, you have your contact heroes, meron kang pang-counterplay, ang dami mong stun, tapos signature pa para kay Teddy. Oo nga. They've got all of that in a single lineup dito para sa game number 2. Let's see kung magkakaroon nga ba na possible game number 3 as we head on to our game number 2. We've discussed yung change dito for TLPH and I do agree, especially with the Guinevere onto the hands of Cartesi, mas easier yung magiging access niya plus the setup na pwede niya i-provide versus onto the Harley ng game number 1. After the Deadly Magic, madaling i-predict. Pero Ay, naku po! First blood kagad ay napunta sa Lone Stallion na si Sanji. Yeah, so I feel like hindi ganun kaganda talaga yung Farsa as a pick. Ang laking bagay no na buti na lang din talaga para kay Aqua nakakuha siya ng clear wave dun sa may gitna. So at least nag-level 2 pa rin but that's not a really good sign para sa isang Farsa. Yep, and yun yung kinakatakot natin. And right on cue ay ginawa agad ng TLPH at susunod pa ulit dito kala JP. Na si Aqua, alam nila, nakakababa lang nito sa Wings by Wings. Inilis naman ata dito, Carlito na nakapitas. Nakuha din si JP. Ganun din naman itong si Nova. Hindi pa tapos kasi si James Young versus Cartesi. Sumali na. Nakakuha din ang isa dito si James Banks. Bawi din naman. Grabe, napakadugo na itong early game ha. Ang haga ng suntukan nila doon, Wolf. That will benefit. Ito si James Banks na nakakuha na 2-0. Sabay gamit pa, nag-over the backod dahil wala na rin dash coming na from Caltisi. Tingin ko hindi ganun kaganda syempre para sa AP Bren dahil natatloan sila pero nabigay naman yon doon sa jungler. So parang maganda pa rin naman ang resulta. Syempre masaya rin si Carl Tizzy with his own 2-0 to start this game. Maganda na kasi nagkaroon ng improvised play here para sa AP Bren. James Banks getting the most out of it. Pero trap coin ng paglalabanan. Instead, mas protected ngayon yung nagiging rotation ng duo mid ng TLPH. Shot for Carl Tizzy doon sa may gitna. Yep. Nagpaplano. Plano, Nova. Lumayo din naman hawakan ni James Banks yung paunang pagong na ito. Malaking Pero, point din dito na wala pa kasing Glorious Pathway din si Nova. So, yun yung gusto sanang i-force out ni Cartesi. Hindi naman sila mag-slow agad dito ng AP Bren. Now, the Turtle has spawned
At mukhang yung mga members ngayon ng AP Bren na hindi rin naman agad-agad mag-engage unless they see kung saan manggagaling sila Carl TZ. Oo, for sure nagiging call dito ni James Past. Tol, guys, patagalin nyo lang muna yung pagong na yan. Kukuha muna ako ng purple buff. Lamang sa level. Itong si James Pang. So kung magpi-50-50 ng retrihan, medyo malulugi si Carl dito. Kaya nga napilitan din siya mag-orange muna habang pinapatagal ni JP itong pagong. Ayaw niya nang matatambay lang siya ng basta-basta. Ayaw nila ng idle moment here for TLPH. But still, medyo tumatagal yung pag-takedown dito sa first turtle para sa game number 2. Sobrang nagbe-benefit dito ang AP Bren. Kung papansinin natin, level 4 na etong si Nova. Especially kasi hindi pa siya naka-favor, naka-encourage din naman. But the fact na may maraming ultimates dito ang AP Bren. Ayan na, Okay, the longer it took, okay lang for AP Bren. And technically speaking, they're still bidding their time. Hindi sila masyadong mamadali. Kaka-level 4 lang din ni JP, by the way. At ngayon na yung time to take charge. Ayun na, nilapag na yung Glorious Pate. Sasalubungin natin si Carl TZ. Si Nova ay haharapan na. Tumama din yung Dark Wave. At si James Pangs ang nagwagi. Atras muna sila. River Manipulation ay makukulong. Itong si Nova. Tuloy-tuloy lamang ito si Sanford. Pagsasapak-sapakin si Nova. Nagamit yung kanyang revitalize. Ngayon naman ay hinahabol na nila ang mga miyembro dito ng Team Ay, Liquid. At si Sanford ay namatay. Nakatatlo na si James Pangs. Habang si KLBJ ay kukunin na rin niya ata rito. Pero buhay pa rin. Hindi! Inabot! Namaalam din si Carl TZ. Tiba-tiba si James Pangs. 3-4-1 yung naging palitan. But Carl TZ also taken down in the process. Kel VJ, pinapakita na siya ang pinakamatinding player sa lobby na to. Wow. Mula dun sa may taas, hindi natin napansin kasi nakaiba yung focus pero hindi niya tinigilan si Carl TZ. Sabay ngayon napaka-aktibo pa. Nakuha pa ng extra kill, pinaunanan ang nagdadasal na kalid ni JP. 5 kills, man. James Pangs, ladies and gentlemen. 100% kill participation sa larong to. At hindi lang yun yung magiging problema later ng TLPH because of what's happening doon sa Turtle Pit. Malaya at hindi nadidisturb dito si Shizu. Also capitalizing na mag-double lane. Nagki-clear lang siya. Ganda nung dalaw din doon talaga ng AP Bren. Nararamdaman natin yung hirap para sa TL. Pero sinasabi natin kanina, no, napakarami mga crowd controls ng Team Liquid and meron din silang Claude na aasahan pagdating ng mid part. So para sa AP Bren, dapat samantalhin nila to hanggat lamang sila, no? And still onto the sudden surge din ng gold lead ay hawak na rin nila closing in dun sa 2K point lead laban sa TLPH. Naging factor para sa AP Bren yung targeting, yung pagkakatoka ng mga naka-assign na heroes para sa kanila. Kel VJ dun sa may likuran, nakita din natin na siya yung naka-assign kay Carl TZ. Hindi Phobius. Hindi Sora ang kinontra nung Phobius, kundi yung mga nasa backlines. Kaya naman, etong si Nova, nasusuportahan niya yung kanyang mga teammates. Aqua is also kept safe. At kung sakaling magpapop si Sanji ng kanyang real-world manipulation, makakapulas agad yung mga members ng AP Bren. Yep, very efficient yung way to execute this Kel VJ with the Demon of First passive. Kailangan niya talaga literally dumikit doon sa backliners here for TLPH. But ngayon, ang didikitan nila is going to be the second turtle of the game. Nova boxing out Daddy JP dito. Ayun na nga, 1v1 sila dito. Lalabag yung Glorious Pate. Pupuntahan na naman si Carl TZ. At namaalam din sa kamay ni Nova. James Pangs again. Makakakuha ng pagong. Libre manipulation mula kay Sanji ngayon. Lumipat. Makakalahati yung buhay ni JP. Siya ay pupunta. Bigyan nila gamit niya. Vanguard. KLBJ ay lalayo na rin muna. Pero nakadalawa na itong si Sanford. Babawi pa ba dito ang AP Bren? Hindi. Kakalmahan na muna nila. Okay, double kill here para sa TLPH. But still, yung turtle napunta pa rin kay James Banks. Nakita niyo kung gano'n ka-instant yung AP Bren. Nung nagpakita itong si Carl TZ na nag-dash out, agad-agad nilang nilatagan ng Glorious Pathway. Mayroong feathered airstrike, tinalo na agad ni Kel VJ. At nandun agad si James Banks. Totally nag-skip ng turtle etong AP Bren para patayin at patumbay nito si Carl TZ. At nag-benefit sila because of that. Yep, nagkaroon pa ng bonus that you mentioned because without Cartezi, there's no one from the side of TLPH to contest it against James Banks. Napapabuti yung nagiging pre-turtle na pick off nila dito for TLPH and that's why they are still leading pagdating to sa game number 2. Ngayon balikan natin yung naging fight doon kung saan kinapitalis sila after the spatial migration. There's no way out para kay Carl TZ. Grabe, isang kaltok lang ang naging puhunan dito ng AP Bren. Pero maganda naman nakabawi itong si Sanford. Pero kasi ang kailangan natin pag-usapan dito, itong si Carl TZ, hindi rin makapaglaro ng naaayon dun sa hero na gamit niya eh. Yep, grabe yung naging improvement ni James Banks. Siya na mismo yung nagsabi from week 1 and now to week 2. Nakaharap niya na mismo yung Rising Star.
ay tila ba siya pa ngayon yung tila na-school dito ng AP Bren. Smart targeting para sa AP Blend. Tapos yung shot calling nila sobrang instant. Lahat talaga sumusunod. Makikita mo, hindi natin naririnig sa ngayon yung mismong communications dito mula sa AP Blend. Pero ramdam na ramdam mo sa laro na kapag may nag-call ng isa, sabay-sabay naman. gumugo mga Tuloy tropa. duguan na ata pero nakatalo na rin with that spatial migration at si Sanji nakakuha na. Finally, napatin na si James Punks. Kaya na next ata itong si Nova. Dadalhin sana sa rearward manipulation dito ni Sanji, ni Sanford. Pero sa iba pang bahagi, steady lang si Teddy dito na kumukuha Okay, ng tore. iba yung naging atake dito ng TLPH Wolf, pero there's a huge difference. Sila ngayon yung pumapabor on the kills. Pero parang isang team fight lang na pagpitas pag shutdown sa isang 5-0-2 na James Punks. Lamang na agad ngayon ang TLPH ng 1.3k. Ganun kalaking bagay yung mga shutdown kills sa ngayon. At dun sa nangyari sa may gitna, JP, nandun siya sa may RBM eh. Nagulat nga din ako na yung AP Bren, especially kay James Punks, pumalag pa rin at nag-dive dun sa Torre without them checking kung clear ba yung, yung RBM. At dahil doon, napaan siya ni Daddy JP. Yup, same naman yung nagiging sabihin natin initiation dito TLPH, but the difference is that James Punks was down. Oo. So ngayon para sa AP Bren, yun yung kailangan nila ingatan. Kung decision making ang pag-uusapan, yes, that is a very questionable move here para sa AP Bren. Oo, naipit kasi si James Punks. Pagbalik niya dun sa sombrero niya, biglang natalunan dito ni JP. At ito yung sinasabi natin kanina, simula pa lang ng drop eh. Yung dami ng crowd control ng Team Liquid ay poproblemahin talaga ng AP Bren. At unti-unti na nilang nararamdaman to ngayon. It started on to the 8-minute mark at ngayon kung hindi na-accomplish yung instant burst, kailangan umatras talaga ni James Punks. Either way, for TLPH, win sa kanila yun kapag hindi masyado nakakababad ang mga beast dito. Yeah, Laki agad ng epekto dito sa momentum ng AP Bren. Hindi nila nakokontrol yung mga side lanes at si Teddy, dire-diretso yung pagpa-farm dito. Although maganda pa rin naman yung naging simula para sa AP Bren. So tingin ko sa First Lord pwedeng-pwede silang makipag 5v5. Ang kailangan nilang bantayan dito is yung pag-control muna ng mga bush sa may gitna. And then next is yung split push na nakikita natin mula kay Teddy. si Carlo. Okay, nag-aabang lang siya dito. But going back, no, yes, that Lord will matter the most mamaya sa pasuhan din ng AP Bren. Pero ang difference kasi pwede nang sumama si Steady Teddy. Oo. Na kapag farm ng gusto, all of the lanes have been pushed into the favor of TLPH by the way. At ang AP Bren wala pang napupush dito sa mga linya ng TLPH. Alam mo kung titignan natin yung KDA ng dalawang gold laner natin. Tahimik. Oo, tahimik. Parang wala pang ang country. Pero ang importante dito na para sa kay Teddy, nakabasag na siya ng Torre at pumupondo na rin. Tino mo, paano na rin siya eh. Pa-Trinity na rin siya eh. Alam niya kung kailan talaga siya magpipick. And when it isn't time yet, farm lang ng farm. And AP Bren, they have to be aware of that na may Teddy nga pala na kailangan din bantayan. And right on cue, Trinity build here para sa Claude niya. Lord naman ay tinatauhan agad dito ng TLPH. And si Nova ang una nilang makikita. Ayun na, pinapababa nila yung buhay ni Nova dito. Nagamit yung Glorious Pathway! Naku, napakalo na rin. Nagamit yung Winter Crown. Ipit! Ipinata si JP dito. Makakuha na ng kill dito si Shizu. Habang Spatial Migration, defines the Kema. Nakapita sila doon. Dalawa ang tumumba para sa TL. Ganon din naman itong si AP. Pero buhay pa ang pares sa jungler nila. Okay, dalawa yung naging palitan. Pero parang kanino ba mas pumabor yun, Wolf? I think because of the shutdown, mas may si Shizu. Nakawat 8k gold dun sa exchange na yon. Fortunately para sa dalawang teams, Flying Cloud, so magre-reset lang din. At ngayon si James Punks ang mauuna mag-level 15 in preparation for the next Lord. Pantay ang babakbakan, tingin ko when it comes to trade-off, mas masaya lang ng slightly etong si Shizu. Tsaka maganda yung naging engaged doon ni Nova, no? Talagang pinilit niya. Nasa kanya rin mabuhos yung ilan sa mga skill set dito ng TLPH. Now they're back. Rush. Dahil nga sa Flying Clouds, nira-rush nila yung Lord dito, Burrito. Yun nga magiging call nila eh, habang nakatitig dito si Carl T. Sino ko pinapanood na lang? Kaya lang siya pa rin ang magwawagin sa retrihan. JP tumumba. Ganun din naman ito si Sanford. Delikado ata ang TLPH kaya hindi na sila hahabol. Pero ang importante, ang GOAT ang nakakuha ng Lord. Okay, iba yung nagiging transition ng TLPH. Getting the Lord, getting a turret, deny pa ng Purple Buff Wolf. Yep. Level 14 lang si Carl TZ compared to level 15 of James Punks nung nangyari yung clash na yon. Inuna rin ng AP Bren pero yung matalas na retry ni Carl TZ, hot hands with that retribution. Kailangan mo talagang ilayo yung objective sa kanya kundi siya yung makakakuha. Of course, yung kill dun kay Sanford would benefit AP Bren. Kaso nga lang, mid lane, sabay purple buff ang nakuha ng mga tropa ni Carl TZ.
That means na mas masaya sila. Di hamak sa trade-off na yun. Oo, nag-enjoy din also doon si Carl Tizzy. Finally, slowly catching up doon nga kay James Banks. And most of that ay nakikita natin, yes, hindi man nahawakan si Shizu, but the problem is that for TLPH, mas na ma-maximize silang i-convert yung ganun mga skill set or pag-steal ng Lord si James Banks. And that's why sila pa ay nakakapag-move forward dito sa mapa natin, Burrito. Pumapasok-pasok pa nga dito si James Banks. Pero ang ganda ng pwesto ni Carl Tizzy. Nag-aabang siya ng maliligaw na miyembro mula sa AP Bren. Kita. Sanford and Sanji ay magkasama din. Tinatry naman box out. First daw ang magiging call dito ni James Banks. Uy! Ang sakit na ng damage. Pero sapat pa rin naman para ibalik ni Sanford yung kanyang buhay at makaligtas doon. Okay, on the defense ngayon ng AP Bren, TLPH slowly pushing off yung outer and inner threats at base threats lang matitira ngayon for AP Bren. They're being pushed back doon sa base nila, Wolf. What a great maneuver dito mula sa Team Liquid. Kung papansin niyo, yung mid yung tunay na pinressure nila tapos naghintay lang silang kumapal yung minions sa may top lane. Wala kang silang taong inilagay doon sa may top lane at naglagay ng 5 miyembro nila doon sa may gitna. Para yung AP Bren, hindi rin sila maghiwa-hiwalay. Kinailangan ng 5 miyembro ng AP Bren to fend off the push in the mid. Kaya naman, doon sa may top, naturally, pinush lang ng mga minions doon sa may top lane for Team Liquid. At ang naging resulta ng lahat ng yon, 3K gold lead para sa TLPH. At maganda actually na nakukuha na nga nila unti-unti yung ganong klase ng groove. And looking at our player gold and item progression as well, nasabi nga natin, suddenly Carl Tizzy had the kits, had the goal to catch up nga dun kay James Banks. That's why he's also crucial into changing the whole momentum ng game number 2. Ako, kailangan mag-ingat ngayon ng AP Bren at lalaki yung magiging responsibilidad dito ni Nova kasi ilang beses natin nakita na naglilinya yung mga skills ng TLPH. Sasakto yung Raging Sandstorm, sasakto din yung Violet Rekim. Ayun na, tumalon itong si Carl Tizzy pero atrasan din. Pinapababa lang talaga nila yung buhay dito ni Nova. Si KLBJ ay nakaabante din at sinisilip-silip kung hahabol ba ang TL. 8 seconds para sa Lord at may pwesto na ata ang AP. Nagmumukhang mas lamang ang AP Bren pag Lashes Wolf, pero tila ba mas sila pa ngayon yun mas nahihirapan even if they got most of the kill scores. Yeah. Dahil din naman sa macro at map mastery ng TLPH, may konting setup na rin dun sa may top lane. Yep. This will favor TLPH pag tumagal. Lalo na kasi nandun na ulit si Sanford, i-reset niya yung slow push dun sa may top lane. Okay, concealed play. Meron ba mahuli dito ang AP Bren? Nova checking the right mid bush, pero umatras nakita siya doon nila Sanji. Okay, si Carl Tizzy ay kitang-kita din. Reset ang kanilang gagawin. Tamang baraha lamang itong si James Banks. JP ang ipopoke. Sa likuran naman si KLBJ. Glorious Gagamitin yung pathway. Glorious Pathway. At si Carlito muli ang magwawagi. Mabibigyan natin si Nova. Pero hahabulin lamang dito. Nagtatalo na rin si KLBJ. Sino ang mauuna? Si KLBJ nga ata. Nagamit din yung Teddy! Winter mula kay Teddy. Pero si KLBJ ang buhay pa rin. Nova ay mamamatay. Si KLBJ din. Hahabol pa ba dito ang buong kupunan ng Team Liquid? Ipinata James dito si Banks. James Banks. Pero na-micro ni Teddy at nakatalawa siya. A 3-man down for the side of the Beast. May Lord pa ngayon nakasama ang TLPH. And this might be the possible end for Game 2 as they march forward dito sa base ng mga Beast. Matagal pa yung dead timer dito. 15 seconds para kay KLBJ. Endable na magiging call. Nagtumalo na rin dito si JP at binaksak na yung dalawa. And we have a game number 3. First big